Okay, salamat po Bishop Viner. Ah, ang iba, ginawa ko po kasing title ang bishop. Bishop means overseer or pastor. Sa Bible po ay poimen, sa Greek word, ang ibig sabihin po nun ay bishop. Kaya lahat ng pastor, bishop po yan, mga kapatid. Kaya lang ginawa ng denomination na title. Pero sa atin, position po yan, mga kapatid, because we were positioned into a particular calling. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, iminimungkahi ko po sa ating mga kapatiran na ugaliin ho natin ang magdala ng Biblia. At magsulat ho tayo sa mga mensahe. Bakit po? Dahil again, tulad ng sinasabi natin, yung ating pag-aaral ay mga malalalim at kailangan po natin because ang Bereans sa Bible, sa mga unang church, sa early church, yung mga Bereans ay habang nagtuturo si Pablo ay sinasaliksik nila ang kasulatan. So ganun po tayo dapat na every time at sino man ang tumatayo sa ating harapan, ating pong kasanayan na tayo po ay nagsasaliksik din po ng salita ng Diyos while our pastors are preaching word for us. Amen? Sabi mo sa katabi mo, notebook at Biblia. Mahalaga po yan, mga kapatid. And secondly, bago po akong magbinsahe, mga kapatid, yung linggo ho, ay wag po natin itanim sa isipan na ito po ay service. Ang service ay para lamang po yan sa patay. Amen. Ang tinatawag natin ang Sunday ay celebration. Kaya pag celebration, everybody is excited, everyone ay laging nag-expect. Kaya celebration, sabi mo celebration. So pag pumupunta tayo sa celebration, dapat tayo ay masaya. Normal lang na pagpupunta kayo sa funeral service, malungkot. Papasok ka malungkot, nakikiramay po. Pero pag pupunta tayo sa church, ang isang ngiti mo, nakakapagpapawi yan ng kabigatan ng iyong kapatid. Okay, ngitian mo ang katabi mo, sabi mo, you look great and wonderful. Mayroon pa ako nakikitang hindi nagpa-participate. Kaliwa kanan, harap at likod, with a big smile, sabi mo, you look great and wonderful. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Si Pastor Vener kasi malalalim yung mga itinuturo. Kaya ako mga kapatid ay halos hindi ako natutulog sa career review. Hallelujah. Kasi kailangan po ay masikap po natin maabot. At sabi ko kay Lord, ano bang imimensahe ko? Praise God. At dito tayo dinala mamaya ng Panginoon. Kaya listen up mga kapatid, makinig ho kayo. Dahil ikaw ang tanging bida ho dito mga kapatid sa mensahe natin. So, everlasting kingdom, millennial reign of Jesus and beyond. At particular po natin, subtitle po natin, identity of the rulers in the millennial kingdom. Para maintindihan natin, ano po ba ang pagkakakilanlan o kakilanlanan ng mga mamumuno sa millennial kingdom ng ating Panginoon. Handa na po ba kayo, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, I am ready. Okay, minsan pa, sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Tingin kayo, mga kapatid, mahalaga ho nagdideklara tayo because when Jesus Christ spoke over the fig tree, sabi niya, mula ngayon, di ka na magbubunga. At it happened the following day. Why? Because Jesus spoke over the tree. Kaya pag sinabi mo sa katabi mo, pagpapalain yan, it will also happen because there's power in our word. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka ng Lord. Okay, isang masigabong palakpak mga kapatid. Hallelujah. Nilapitan ako ng ating multimedia. Sabi niya, Sorlito, parang tiyak ba ako na 62 slides. 62 po slides. So, pero huwag kayong mag-alala, hindi po tayo abutin ng mahabang oras. Mabilisan lamang po ito. Amen? Ngayon, gusto ko po mga kapatid, i-establish muna yung salitang, praise God, eternal kingdom. Kasi para po wag tayong makukonfuse, ang eternal is not compound with time. Ito po ang dapat nating itanim. Ulitin ko, pag sinabing walang hanggan,
hindi po ito nasasakop ng oras. So lahat ng nasasakop ng oras is not eternal. Okay, basa tayo. Sabi ni Pablo, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sa English, sabi po dito, since we consider and look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are visible are temporal. Nakikita nyo ba ang mundo? So therefore, this world is temporal. At sabi po dito, brief and fleeting, but the things that are visible are deathless and everlasting. So therefore, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos na everlasting is not here on earth. The everlasting kingdom of God is in heaven. Huwag po natin sisirain yan, mga kapatid, nasa kalangitan. Ngayon, tatanong yan, Pastor, ang millennial kingdom ba ay everlasting? Hindi. Bakit? May duration siya na 1,000 lang. Pagkatapos ang 1,000, it will end. Wala akong kausap. Wala akong kausap. Ulitin ko, everlasting is not bound by time. So, ulitin ko, kaya nga tinawag na millennial, 1,000 years reign. Ibig sabihin, bound of time, therefore, ang millennial is not everlasting. Pero naniniwala tayo sa mamaya pag-aaralan natin, mga kapatid. Tingnan natin ang gawa ko po ito, mga kapatid. So, church age, nandito tayo sa church age. Susunod po ay rapture. At pagkatapos po niyan, mga kapatid, ay yung judgment seat of Jesus Christ, yung re-reward ang kasalangit, while sa baba ay 7 years great tribulation. And then, pagkatapos po niyan ay Battle of Armageddon. Ito po ay gera, mga kapatid, ng hukbong kalangitan at hukbong sangkatauhan. At of course, after that, ay millennial reign. Mamaya dyan tayo focus. After po ng millennial reign, mayroon pong final battle, and then after ng final battle, yan po ang susunod ay yung tinatawag natin na Great White Throne Judgment, and then after that is end of the world. Sabi nga, and this gospel will be preached, and the end will come. So dito, mga kapatid, makikita ho natin na dalawa po yung judgment. Mayroon tinatawag na judgment seat of Jesus Christ. These are for the believers. Para sa atin, tama? Hindi nahatulang kung kasalanan ka, ilan ang pagkakamali mo. Ang i-judges doon, yung ministry na ginawa mo kay Lord, if you will be rewarded. Is that clear and loud? Pero pagdating sa Great White Throne Judgment, ang hahatulan doon ay ang mga makasalanan. And once ang kanilang pangalan are not found in the book of life, they will be thrown into the lake of fire. Nag-establish lang po tayo, wala pa ako sa mensahe. Tingnan natin ang rapture. Huwag nating paglaban-labanin ang rapture. Ang rapture, lahat po yan tama. Pre-trib, mid-trib, post-trib, lahat po yan tama kasi lahat yan may scripture. Hindi natin pwedeng sirain itong scripture, ito ay tama, hindi. We should harmonize the scripture. Kaya sabi ko nga sa inyo, hallelujah, ang pre-trib, ito po yung church. Sa kalagitnaan ng kalahati, ito po yung multitude. Ang sabi ng Revelation, pag sinabing rapture, ito po ay nasa gitna ng tribulation. Nakapasok sila ng tribulation, yung multitude, yung hindi mabilang sa 4 na sulok. Kasi maraming kikilala kay Lord because of the kapighatian. And then in the middle ng 7 years tribulation, yung 2 witnesses. And then after that, in the middle of the second half, ay rapture po yan ng 144,000 na mga Israelites na tinatakan, 12,000 bawat tribo. Medyo dinadaanan lang po natin kasi ang Bible hindi natin pwedeng paglaban-labanin. We should harmonize. Kung may sinasabi sa post, tama yon. May sinasabi sa mid, tama yon. May sinasabi sa pre, tama yon. Kaya lang, ang dapat lang natin maintindihan, sino ang irarapture sa pre, sa mid,
at saka sa post. Is that clear and loud? Wala yatong kausap. Kaya pag hindi ka makasama sa church, may pag-asa ka pa. Papasok ka nga lang ng 7 years tribulation, kaya lang hindi ka lang magpapatatak ng 666. Amen. Sabi mo, magpakabuti na tayo. Okay, next tayo. Dito tayo focus sa millennial reign. Nasaan tayo ngayon mga kapatid? After ng church, 7 years tribulation. Tingin kayo ha mga kapatid, ako po, kahit saan ako dalhin, sa 38 years ko na pag-aaral ng Bible, hallelujah, wala pa ho tayo sa 7 years tribulation. Bakit? Kasi ang 7 years tribulation, tinawag na Great Tribulation, kasi it never happened pa sa kasaysayan. Bigyan ko po, ang binabanggit po doon na gera na aabot ang dugo ng 12 feet ang lalim. It didn't yet happen even in the history. Ulitin ko, 12 feet ang lalim. Gaano kadaming dugo yan? Nakakita na ba kayo ng ganyang dugong dumanak? Na paggera, wala pa. World War I, World War II, wala pa yan sa kasaysayan. Ang pangalawa na binabanggit na lindol. Lindol na lilipat ang bundok sa kanyang kinalalagyan at malalaglag ang mga bituin. Wala pa yan sa kasaysayan na nangyari. Kung may mga nangyayaring lindol, intensity 9, it already happened before. It's already in the history. At taggutom. Ano yung taggutom? Ang 1 kilo ng sibada aabot ng 1 taon na sweldo. Wala pa tayo doon. Kasi ang bigas na bibili pa natin, 60 kilos pa lang. Pero pag umabot na ang kilo ng bigas ng 1 taon na sweldo, nasa tribulation na tayo. Amen! Wala tayong kausap. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Huwag kayong maano mga kapatid, yung nangyayari ngayon, tribulation ang tawag dyan, pero hindi yan great. Ang binabanggit kasi yung great tribulation, na it never happened in the history. Okay, punta na tayo sa millennial. Sabi po dito, at nakakita ako ng mga luklukan. Sabi nga ninyo, mga luklukan. Baka si Pastor Viner, isa yan na nakaluklok. Tama ba, Pastor? Kasi because we will reign with Jesus Christ. At nakakita ako ng mga, hindi luklukan lang, mga luklukan, plural. At may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol. Who are these? Ito po ang Old Testament and New Testament believers. At may karugtong, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa salita ng Diyos at mga hindi sumamba sa hayop at sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Ito po yung mga Great Tribulation saints. Dalawa po ha, dalawa, kaya nga may at. At, sabi po dito, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Malinaw? Malinaw! So Old Testament, New Testament, ito yung pinagkalooban maghatol at itong pagdating sa 7 tribulation, hindi nagpatatak, talagang pinugutan ng ulo dahil sa salita ng Diyos, sila din ay kasama natin na maghahari sa 1,000 years of Jesus Christ. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kasama tayo. Hallelujah. Pumalakpak po ang mga nakakaunawa. Praise God. Englishin natin. Mas maganda sa English. Then I saw thrones, and sitting on them were those who authority to act as judges, to pass sentence was entrusted. Ito po yung Old Testament. Also, dalawa nakita ni Jan, ha? Also, so binanggit ko na po kanina, ito po yung mga Great Tribulation saints. And all of us will reign with Jesus Christ sa millennial kingdom. Tanong-tanong muna tayo bago ako mag-establish. Maganda po ang mensahe, humanda lang po kayo. Sige, next. Hallelujah. Sabi po dito, ang millennial kingdom is the fulfillment of the prophecy. Prinapisay na in the Old Testament that there will be
1,000 years reign ng ating Panginoon. Basa tayo. Sabi po dito, sige, at ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian uli sa silong ng buong langit, magbibigay sa bayan ng mga banal na katastasan ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay mga glilingkod at tatalima sa kanya. Sa English, praise God. Sundan mo kapatid, and the kingdom, and the dominion, and the greatness of the kingdom under the whole heavens shall be given to people of the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey Him. Paliwanag, prinapisay, kaya itong kingdom, mga kapatid, na darating na millennial kingdom, it is just a fulfillment of the prophecy in the Old Testament. Pangalawa, mga kapatid, sige next. This is the fulfillment of Jesus' prayer. Ano ang sabi ni Jesus? Sige, basa tayo. Magsidalangin kayo ng ganito, Ama namin, nasa langit ka, sambay nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. This is the very prayer of Jesus that may your kingdom in heaven ay mangyari din, maghari din dito sa lupa. Kaya pag dumating ang millennial kingdom, this is the fulfillment of Jesus' prayer. Is that clear and loud? Okay, Englishin natin. Hallelujah. Sabi niya, Our Father who is in heaven, hallowed, kept holy by your name, your kingdom come. Kaya mga kapatid, yung inyong church, yung ating church, every time na saan ka pupunta may kingdom come, you are prophesying the coming kingdom of Jesus Christ. Amen? O, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tuloy tayo, mga kapatid. Hallelujah. Ano ang description ng millennial kingdom? Para medyo mag-establish tayo. Ano bang description? Sabi dito, maghahari mula sa Jerusalem. Put in mind na ang pinakasentro ay Jerusalem. Ang kingdom ay maggagaling lahat sa Jerusalem, from Jerusalem hanggang sa buong mundo. Hindi na po natin iisa-isahin yan. Pangalawa, mga kapatid, pandaigdigang kapayapaan. Well, makakaranas na tayo ng peace. Bakit? 1,000 taon nakakulong ang mga demonyo, 1,000 taon nakakulong si Satanas, wala nang didemonyohin. Sabi ko nga sa inyo, mabait naman ang asawa mo pag walang demonyo yan. Kaya yan minsan nagkakaganyan, nadidemonyo yan, tama? O tanungin mo ang katabi mo, kailan ka na demonyo? Praise God. Tingin kayo, huwag kayong magagalit sa akin. Ang cause ng lahat ng chaos, lahat ng kaguluhan, si Satanas. Kaya in the absence of Satan and evil, peace will take place. Kaya on that millennial reign, wala tayong problema. Wala nang mga babayarin. Nasa kapayapaan tayo, kaya hindi ka lang mapayapa, dami mong bayarin. O magpakatotoo kayo, tama? Akala ng iba, nagka-insomnia lang, kaya hindi makatulog. Sabi naman ng iba, akala mo na sobrahan lang ng kape, kaya hindi makatulog. Ang totoo, maraming mga isipin, kaya hindi makatulog. Sabi mo sa katabi mo, magpakatotoo ka. Amen! So, ibig sabihin, yung kapayapaan na ating inaasam will happen exactly sa millennial reign of our Lord Jesus Christ. Pangatlo, hallelujah, panunumbalik ng ekolohiya. Kasi ngayon, di ba, hindi na maayos ang ating kasi natutunan ng mga yelo. So, ang ekolohiya babalik, mga kapatid. Ang sumpa sa kalikasan ay aalisin. Hallelujah! At gagawing mabungang lupain ang ilan at ang mga sanhi ng magiging sanhi ng pamumulaklak ng disyerto. Grabe, ang ganda ng lugar na nun. Amen? Parang bumalik tayo sa paraiso. Next, pangapat, mahabang buhay at kalusugan. Bakit? Sa 1 taon, mga kapatid, walang mamamatay. So, ang tao pwedeng mabuhay ng 1,000 taon. Sa ating panahon, ikaw ay 60 years old lang, 70, nagbibilang ka na, ilang taon na lang kaya ang aking itatagal. Kasi ang sabi ng Bible,
Ang lifespan ng tao sa Psalms ay 70 years old. Pag umabot ka ng 80, biyaya na lang ni Lord yan. Kaya pag nagsi-senior citizen ka na, mamilang na ka. Nako, 70, 61. 9 na mo, 9. Pagdating mo ng 65, 5 na mo, mamilang na la. Bakit? Talagang totoo. Yan ang lifespan. Sa panahon nila ano po noon, ng mga unang tao, praise God, ay umaabot sila ng 965. Kaya ang lifespan talaga ng tao, libo. Amen? Ngayon, next, panunumbalik ng Israel. So ang Israel ay papanumbalikin yan ng Panginoon. Next, pang-anim, pangkalahatang kaalaman sa Diyos. Wow, praise God. Wala nang evangelism. Dito, nag-evangelize ka. Hindi pa nakikinig. Ang hirap payayain, ang hirap pasyiran, ang hirap pa turuan. Pero sa millennial reign, the knowledge about God will be saturated. Kaya nga sabi ng Bible, hallelujah, and this gospel will be preached. Mangyayari yan hindi sa ating panahon. Sa millennial kingdom, anong kasunod? And the end will come. So millennial muna bago ang end. Amen? O sabi mo, I like that. O pa naman ang pundasyon natin? Pagpapatuloy ng pagsamba sa templo. Well, praise God. Ito na ang maganda. Everybody, lahat ay sumasamba sa Diyos. Hallelujah. Ngayon, pili lang tayo. Lahat ng tao sa mundo will worship the one God. Okay, pang-8, pagkakaisa sa paglikha. Wow. Ang puot ng karya ng mga hayop ay titigil. Malalaro mo na ang leon, makakatabi mo na yung mga uso, ahas, yes. Alam niyo po kung bakit nagiging wild sila, tinatawag na wild, because of evil. Pero in the absence of evil, hindi naman sila talaga masama. Mababait ang mga pero matutulog ka katabi ng leon. Okay, pakita natin ang picture. Yan, kita niyo po. Gustong-gusto po ba natin ang ganyang lugar na walang panganib, walang pangamba, walang katatakutan, at it will only happen sa millennial kingdom. Palapakan natin si Jesus. Naintindihan na natin ng kaunti. Amen. Diretso tayo. Revelation. At siya mayroong isang pangalang nakasulat. Ano yung tanong muna? Balik muna. Ano yung tanong? Ano daw ang titulo ng hari? Refer to Jesus. Because He is the King of Kings. So doon muna tayo sa hari. Anong titulo ng hari? Sabi niya, ang titulo ng hari ay hari ng mga hari at Panginoon. Tingin kayo sa akin, medyo, sabi ko nga sa inyo, mahirap ang topic natin, dalawa yan. King of Kings, refer to His kingdom, and Panginoon, sa Panginoon, refer po yan sa ating panambahan sa Panginoon. Amen? So okay, next, pangalawang tanong. Sige, alam na po natin yan. Ano ang larawan ng trono? Ito, dinescribe ang larawan ng trono sa millennial. Okay, next. Aking minasdan, sabi ng Daniel, hanggang sa mga luklukan ay nangalagay. At isa sa matanda sa mga araw, or sa English ay Ancient of Days, ay nakaupo. Ang kanyang suot, mapuputing parang niebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana, ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy. At ang mga gulong ni Yaon ay nagniningas na apoy. Sa English, magandang pagkasabi. Sige ne. And I look, thrones were set in place. Plural uli. And the Ancient of Days took his seat. Isa lang ang kanyang inuupuan doon. His throne was flaming with fire, and its wheels were all ablaze. Kaya pag tiningnan mo ang trono ng Lord, parang liyab siya ng apoy. Amen? Okay, next. Medyo maganda, nangangalati na tayo. Sino-sino ang kasamang maghahari? Binanggit ko na kanina ang ilan kanina, pero patunayan natin sa scripture. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari, at ang mga kasama niya, ni Jesus, na mga tinawag. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka. Kasama ba tayo dyan? At mga pili, at mga tapat
ay nananaig din. Mga banal at mga mananampalataya sa lahat ng Panginoon. Sa English, maganda yan. They will wage war against the Lamb, and the Lamb will triumph over them. He is the Lord of lords and King of kings, and those with Him and on His side are chosen, called or elected, loyal, and faithful followers. Sabi mo sa katabi mo, salamat, tapat ako. Sabi naman yan, kasi sabi ko nga, alam mo kung tapat tayo. Amen. Sabi mo, salamat, tapat ako. Pumalakpak po ang mga hindi tapat. Palakpakan natin ang Panginoon. Inaano ko lang po kayo. Okay, next, mga kapatid. Ito ngayon, dito tayo focus. Who Jesus Christ is. Sino ba si Jesus? Kasi siyang nasa sentro ng trono. Sino si Jesus? Kasi tulad ng sinasabi ko mga kapatid, hindi mo maintindihan ang literal pag hindi mo muna maintindihan, hindi mo maintindihan ang spiritual pag hindi mo muna maintindihan ang literal. So si Jesus Christ is great priest, siya po rin at the same time ay great king, at the same time ay great prophet. Okay, basa tayo. Sabi ng Bible, hallelujah, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest. Sa Tagalog ay dakilang sacerdote of our profession, Jesus Christ. So agree kayo na si Jesus ay high priest. Okay, pangalawa. Sige, okay na po yan. Sige, next. Sabi mo, who Jesus Christ is? Next scripture. Sabi po dito, and he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings, Hari ng mga hari, and Lord of Lords. In other word, mga kapatid, he is the great King. Agree kayo na siya ang great King. Pangatlo, hallelujah. Sige, next, praise God. Profound and reverent fear seized them all, and they began to recognize God and praise and give thanks, saying, a great prophet, sa Tagalog, dakilang propeta, has appeared among us, and God has visited His people in order to help and care for and provide for them. So agree na kayo na si Jesus Himself is the great prophet, great king, and great priest. Kumanda kayo, kasi pupunta na tayo sa atin. Okay, tingnan natin. Jesus Christ made you king and priest. Okay. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay, refer to Jesus, at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangagahari sa ibabaw ng lupa. Next, English. They sang a new song, saying, you are worthy to take the book and to open its seals. For you were killed and brought us for God with your blood out of every tribe, language, kasama dyan ang Pilipinas, people and nation, and made them kings and priests to our God, and they reign on earth. Tingnan mo ang katabi mo. Harian. Wala akong ulo, parang nahihirapan sila talaga. Nahihirapan sila makakup up. Ulitin ko, ang katabi mo, harian. Palakpakan natin ang Diyos. Church, tingin kayo. Ang sabi ng Bible, ginawa silang kaharian. English tayo, English mga kapatid. Balikan natin. And sabi niya, and hath made us kings and priests. Sabi mo, ginawa ka. Umalagpak po ang mga hari. Mga kapatid, ang ating mensahe mamaya nakarugtong dyan. Kaya kung hindi ka naniniwalang hari ka, walang kwenta ang mensahe sa iyo ngayon. Kasi it has something to do, pag alam mo ang iyong identity nga ang pinag-uuralan natin, di ba?
Ano ang identity ng kasama ni Kristo na maghahari sa millennial? Ang sabi ng Bible, He made us. Ginawa ka, hindi ka qualify. Ito pwede maging hari, hindi. Ikaw man ay hindi qualify, o ikaw man ay qualify, ang mahalaga, He made you kings and priests. Kaya ngayon, dapat itanim mo sa isip mo, you are not ordinary man. Hindi ka ordinaryong tao. Ikaw ay ginawang hari at saserdote ng Panginoon. At again, pag sinasabing hari, has something to do with rulership, at pag sinasabing priest, has something to do with your spiritual life. Amen? Okay, next, mga kapatid. So, Christ in you, ito po, ang tanong, paano si Pastor Biner magiging hari? Kasi ginawa siya ng Diyos na hari. Anong ginawa ng Lord? Basa tayo, pakinggan nyo ng maigi, mga kapatid. God did, ginawa niya, this, ginawa ng Lord, because He wanted you, Gentiles. Tayo po ay Gentiles. He wanted you, Gentiles. He wanted you, Pastor Lito. He wanted you, Pastor Biner. Gusto ng Diyos. His wonderful, sabi niya, to understand His wonderful and glorious mystery. Sabi mo sa katabi mo, mystery. Kaya mahirapan ka intindihin kapag wala kang pagkaunawang spiritual because this is mystery. Yes, literally, you are not king. Pero He made you king and priest spiritually. Because this is mystery. Amen? Tulad nung tinuro ko ng Miyerkules, look at yourself na ngayon ay nakaupo ka kasama ni Kristo sa kalangitan. Yes, nandito ka sa lupa, pero spiritually, you were seated with Christ in heaven. Hallelujah. Amen. Amen. So, ngayon, balikan natin kapatid, di pa ako tapos doon sa verse. Sabi niya, glorious mystery, and the mystery, ano daw ang mystery, is that Christ lives in you. Grabe. Ulitin ko, si Kristo ay dakilang hari, dakilang saserdote, at dakilang propeta, at ang Kristo na yan, nasa sayo, at dahil nasa sayo, ikaw din ay propeta, saserdote, at hari. Wala yatang kuusap. Parang ang iba dito, tulog pa. How He made us king, priest, and prophet, si Kristo mismo ang pumasok sa atin. Hindi dahil nagtapos ka ng criminology, hindi lang nagtapos ka ng ano pa man, wala kang kailangan tapusin. All you need to do, accept Jesus Christ in your heart, and once Jesus Christ is in your heart, He will make you king and priest. O sabi mo nga, kamaya mo nga, hello king. Nako, parang hindi naman kaway ng king yan. Sabi mo nga, hello king. Pero wag tayo magtawagan ng king. Baka magtatawagan tayo, King Biner, hindi ho. Baka sasabi ho, Queen Edith, hindi po. We still brothers and sisters. Pero in reality, you already a king. Amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Handa na po ba kayo? Nag-establish pa lang po tayo, wala pa akong mensahe. Hallelujah. So ngayon, kumbinsido na kayo na ikaw ay ginawang hari. At paano ginawa ng Lord? He lives in our hearts. Naniniwala ba kayo sa Old Testament, yung tatlong position na yan, yun lang ang may anointing? Not all of the people in the Old Testament were anointed by the Holy Spirit. Only 3 people in the Old Testament were anointed. Ano yon uli? King, pinahiran yan. Ang priest, pinahiran. At saka yung prophet. So therefore, kung ang tatlo na yan, nasa atin, anointed ka. Mahina uli. Anointed ka. Alam niyo po, yung anointed na yan, hindi mo man nararamdaman, hindi mo man nakikita, pero kita ng kaawayan. Alam ng mga demonyo kung sino may mga pahid.
Ulitin ko, alam ng demonyo kung sino ang may pahid. Dati-dati nagdi-deliverance kami sa church. Tinanggal ko lang mga kapatid. Pag pinikit ko ang mata ko, lahat yan ng ulo, puti. Pag mayroon ako nakitang itim, may evil spirit yun. Akala mo, propeta ko. Sasabihin ko, oh, yung nakaupo doon sa dulo, may evil spirit. Dahil dito sa harap. Pagdating dito sa harap, nangingisay na agad. Tapos magsasabi na siya ng, nagmamanifest na agad ang demonyo. Kako, bakit ka takot sa akin? Lagi yung sinasabi kasi, balot ka ng apoy. Grabe. Hallelujah. Alam niyo po, naubos ang membro namin. Kasi every week, 5 ang nadideliver. Sabi ng mga iba, naku, tayo na ang susunod. Natatakot sila. Praise God. Bakit? Doon ko napatunayan, mga kapatid, na I was anointed. Ulitin ko, maging si Jesus Christ nung makita ng kaaway, nanginginig siya. Bakit? Alam ng kaaway kapag may pahid ka. Amen? Sabi mo nga ulit sa katabi mo, hello, anointed. Palagpagan natin ang Panginoon. Anointed tayo. Put in mind, you are not ordinary man and woman. You are extraordinary man and woman because you are anointed. At ngayon, yung 3 anointing na yan, nasa atin. Nasaya ba kayo? Oh, number 1. Sige, basa tayo. The priest has the power to dedicate. Yan na ngayon ang kapangyarihan natin. Ulitin ko, ang priest, mayroon siyang kapangyarihan na maghandog sa Diyos. Whatever the priest dedicated, tatanggapin ng Diyos. Amen. Basa tayo. Nako, ganda sana ng mensahe kung makukuha nyo lahat to. At ihaharap ng saserdote yaon sa harapan ng Panginoon at ihahandog ang kanyang handog dahil sa kasalanan at kanyang handog na susunogin in English. Praise God. Sige, next kapatid. The priest will take these gifts to my altar and offer or dedicate them so that I will be pleased and will forgive. Grabe. Pag saserdote ka pala, ihandog mo ang iyong pamilya, your family will become accepted to God. Whatever you dedicate to God ay magiging acceptable sa God. Because you have that authority as priest. Amen. Ihandog nyo na po lahat. Lord, ang aming tahanan, inihahandog namin sa Diyos. Pag inihandog at tinanggap yan ng Diyos, that family will become sanctified and no one can touch it. Amen. Lahat ng mga bagay na inihandog sa Diyos, nagiging banal. At pagiging naging banal yan, katanggap-tanggap sa Diyos and no one can touch that anymore. Amen. Kaya ihandog mo ang iyong buhay. Ang una mong ihandog, Lord, inihahandog ko ang aking sarili. Mga kapatid, so that yourself will become acceptable to God. Dedicate your family, asawa mo, anak mo, ihandog mo lahat sa Panginoon yan. Kasi ikaw ay priest sa harapan ng Diyos. He made you priest and you have that power to dedicate and offer. Sabi mo sa katabi mo, inihahandog ko ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang aking business. Church, ulitin ko, lahat ng ihandog mo will become acceptable to God. Because He made you high priest. Kaya, kung ang asawa mo wala pa dito, ang pamilya mo wala pa dito, continue to dedicate them to God. Magugulat ka na lang, kasama mo sila. By the way, nandito na tayo sa lugar na ito, mga kapatid. Sikapin nyo na masama nyo na ang pamilya nyo. Baka mahuli ang lahat. Gagaga ka rin. Wala pong sabitan sa palda. Hindi dahil sumampalataya ka, ang buong pamilya maliligtas. Mali. Yes, sinabi ng Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Pero hindi nagtatapos. Kinuha nila si Pedro. Nangaral si Pedro sa kanilang bahay. Sumampalataya ang buong sambahayan.
nagpabautismo ang buong sambayan. Kaya ang buong sambayan, sumampalataya kay Lord, kaya buong sambayan, naligtas. Kasi wag lang kayo mag-stick sa 31, may 32, may 33, may 34. Kasi ang iba, complacent na. Well, naglilingkod naman ako, nagsisimba naman ako, ligtas na ang aking pamilya. Hindi. Kung gusto mong maligtas ang pamilya mo, dalhin mo dito sa church. Make every effort to bring them in the church. Kasi wala namang ina dito, wala namang tatay dito na ayaw maligtas ang pamilya. I firmly believe that we all want our family to be saved. Pero anong dapat natin gawin? Bring them in the church so that they can hear the word of God. They will also believe. At pag sumampalataya, karin pa lang sila makakakilala kay Lord. Kaya sabi ko nga dito sa kaila Justin, kay Kyle, dalhin nyo yung mga girlfriend nyo sa church. Hindi nyo lang dinadala sa kwarto. Hindi nyo lang dinadala kung saan-saan. Hallelujah. Dalhin nyo, hindi, mababait naman yan, mababait yan. Huwag nyo lang kung saan-saan dadalhin. Ang iba pa nga, malala, hindi sa kwarto, sa palat. Pero, sabi ko, mas maganda inyo sa church. Amen. Malinaw ba, mga kapatid? Kasi hindi sila magkakamit ng kaligtasan kapag hindi sila kumilala sa Diyos ng personal. So, bring them in the church para wag mahuli. And again, why? You have that power as priest to dedicate them to God. Ipag-pray nyo, Lord, ang girlfriend ko, ang boyfriend ko, inihahandog ko sa'yo. Bahala ka na, Panginoon. Pag ang Diyos ang kumilos, walang imposible sa Kanya. Tanungin mo ang katabi mo, no ka rin yung pamilya mo. Kutangin me. Sabi mo, no ka rin yung pamilya mo. Pilang banwa na kang atsukeni. Pilang bulan ka na atsukeni. Ang pamilya mo, hindi mo pa nadadala. Sabi ng mga iba, pastor, mas matigas pa sa ano? Walang matigas kay Lord. Basta ngayon, alam mo ang position mo bilang saserdote. Lord, I now dedicate my wife, my husband to you. Sanctify him. Pag sinangtipay ng Lord, it will become acceptable. Pag naging acceptable yun, si Lord nang gagawa ng paraan. Ang trabaho natin to draw people, ang Lord ang bahalang magbago sa kanila. Hindi natin trabaho ang magbago. Kung ang asawa mo, sabi ko nga, manuhol tayo. Pwede naman manuhol. Sasabihin mo sa asawa mo, love, sama ka lang, bibigyan kita ng 1,000 pag umatin ka. Tingnan ko lang, hindi sasama yan. Ang anak mo, anak, sama ka sa church. Praise God. Hallelujah. Bibigyan kita ng 500 pag sumama ka. And ang akala nila, 500 nila ang pinunta nila. Pero pagdating dito pala, kakatagpuin sila ng Diyos. At pag uwi nyo, sasabihin, Nay, kahit wala nang suhol, aatin ako Sunday. Again, your part is to draw them to God, and ang pagbabago ay trabaho ng Diyos. Sabi mo, I like that. Sabi mong katabi mo, sa linggo, suhulan mo na. Amen? Amen? Church, dapat dispirit tayo. Huwag kang papayag na ang pamilya mo wala sa church. Naririnig nyo lagi na we are in the last days. Pero ating ka bang ginagawa? Kung may isi-secure ka, it should be your family. Ano man milyari king kalibutan o sanglibutan. Praise the Lord. King Yato sa Kapampangan. Ano man ang mangyari, at least secured ang pamilya mo. Huwag kayong papayag na hindi mo masasama ang pamilya mo. You have that authority to dedicate them. Nung Miyerkules, tinuro ko nga, ilihans mo ang mga asawa ninyo. You have that anointing, ilihans mo, ipag-pray mo. Huwag lang yung gising pa, pagtulog na. Kasi ang pagkagising pa yan at ililihans mo, ano na naman nakain mo sa kingdom na yan. Ganon na mangyayari. Hallelujah. Ano na naman ang itinuro ng mga kapastoran doon? Ano na nangyari sa'yo? Namurit ka na yata. Ganon ang sasabihin nila. O siyempre,
Ang gagawin ninyo, patulugin nyo na. Pag humihilig na, doon mo ilihan. Huwag ka na lang magsalita. Tahimik ka na lang. Lord, I need you. Bahala ka na. Maniwala kayo. Hindi pwedeng hindi kikilos ang Lord kapag inihandog mo siya sa Panginoon. Amen. Sa linggo, puno tayo. Huwag kang papayag, manuhol ka. Manuhol ka, maisama mo lang. At sasabihin mo kay Lord, Lord, ang sabi mo, dalhin ko lang. Ikaw nang bahala pag pumasok siya sa church. Hallelujah. Amen? Ang tawag dyan ay intentional evangelism. Hindi tayo dapat yung parang puro pray, matagal ng pray, puro ng pray. Ano nangyayari sa pray? Hallelujah. Aksyonan mo na. Amen. O sabi mo sa katabi mo, antabayanan kita sa Sunday. Baka ngeni, pa-amen ka. Tapos alana naman. Hallelujah. Amen. Si Kyle, dadalhin niya na yung girlfriend niya. Si Justin, dadalhin niya ng girlfriend niya dito. Dalhin nyo, mga kapatid, walang masama, may boyfriend, may girlfriend, basta ibigay mo lahat sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. O sabi mo sa katabi mo, hello priest. Kausapin mo, sabi mo, hello priest. Pag priest ka, you have the power and authority to dedicate anything to God. Kaya handog mo, kung problematic ka sa business, ibigay mo na kay Lord yan. Ang ibig sabihin, ibigay, ihandog. Pag sinabi ang asawa mo, problema ang asawa mo, ibigay mo kay Lord, hindi yung, Lord, kunin mo na siya, hindi yon. Praise God. Hindi ibig sabihin ng, ibigay mo kay Lord, kunin mo na siya, hindi. Ibig sabihin, Lord, take your place. Ikaw na ang bahala sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, sabi po dito mga kapatid, balik tayo. Anong pangalawa? Power. Sige, balikan natin. The prophet. Prophet naman tayo. The prophet has power to, grabe. Mayroon kang karapatan na maghandog. Pero ngayon, bilang propeta, may karapatan kang magdeklara. Nakakikita ba kayo mga presidente? I declare war! Dahil hari, gagawin yan. Ikaw din. I declare peace. I declare prosperity. I declare healing. I declare health. Oh, tatlo lang yata membro dito. Tanungin mo ang katabi mo, anong problema mo? Amen. Ulitin ko mga kapatid, you have now the authority as prophet to declare. O, basa tayo. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya ng propeta, at kanyang sasalitin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. English natin. So, when I want to speak to them, I will choose one of them to be a prophet like you. I will give my message or word to that prophet who will tell the people exactly what I have said. Propeta ka, you have that authority. Kaya ako mga kapatid, di ba sabi ko nga sa inyo, ang pang-pito kong aksidente ng motor, baldado ho ako, mga kapatid, kasi nagdadrive ako. Siyempre, clear, walang tumatawid. Mabilis ako. Nagsi-60 lang ako naman pag sa kabilisan. 60 ng motor, biglang may tumawid na murit diyan sa may Mabalacat. Ang murit walang pakialam yan eh. Kasi di ba yung hindi murit, tatawid. Pag nakita mo yung parating, titigil sa gitna. Tama? Ang murit dire-diretso. Kaysa mabangga ko, kung liniko ang motor, akong tumbling-tumbling. Naku, lahat ng aksidente ko, tumatayo ako agad. Yun lang ang aksidente na hindi na ako nakatayo. Naku, Lord, sabi ko. Nalalayan ako ng tao para itabi. May ambulance. Diyan sa Mabalacat, nangyari yan. Naku, mga kapatid, praise God. Durog ang aking sakong. Nagpa-check up ako sa una. Alam niyo yung una-unang mamatay. Pagka sa una ka pumunta, mauuna kang mamatay. Praise God. Hallelujah. Wala yata akong kausap.
Kasi dyan, ala na kang daya, hindi ka pa naiintindi. Talagang una-unang mamatay dyan. O, ngayon mga kapatid, ako sa una, sabi ko doon sa i-confine ako. Siyempre wala akong kasama, mahirap mag-isa. Hirap mag-isa. Wala akong kasama. O sabi ko doon, Dok, ayaw ko magpa-confine. Pangalawa, wala naman talaga pera para mag-confine. So nag-wave ako, pumirma ako. Umuwi ako sa bahay. Nagsaklay po ako. Nakasaklay ako, nagsasahing ako. Naku, ang hirap na hirap. Talagang bawat kibo mo, ang sakit. O ngayon, dahil may concern ako mga kaibigan, nagtsatsaga sa akin, pinasundo ako para ipa-doktor. Kasi mai-infect na daw, namamagana ho, mga kapatid. Tinala uli ako sa isang ospital. Sabi ng ospital, durog yung iyong buto sa sakong at kailangan mo lagyan ng bakal. O di nakapila-pila naman ako doon sa mga nakapilang lagyan ng bakal. Ang hahaba ng mga bakal na nakatusok to. Kako, ito ba yung gagawin sa akin? Sabi ko, ayoko magpabakal. So, another sulat na naman ako ng Weber na ma-infection man, mamatay man ako dahil sa infection, wala silang pananagutan. Pero habang pumipirma ako, iniisip ko, Lord, may covenant ako para sa. Umuwi ako sa bahay. Talagang magang-maga na yung aking paa. Praise God. Yan ang sinasabi ko. I have the power to declare. Tinas ko yung paa ko ng ganyan. Nag-speaking ako. Rabasanda, rabasiko, rababayan na. Nag-iiyak ako, binidyo ko para lumabas na hindi ako sinungaling. Binidyo ko. Sabi ko, Lord, I am your son. Anak mo ako. Lord, I am a believer. Lord, I am a pastor. Nangangaral ako ng biyaya. Hindi mo ako bibiyayaan. Nangangaral ako ng kagalingan. Hindi mo ba ako kayang pagalingin? Alam mo, habang tuloy-tuloy ako nag-speaking, nakita ko ang pakong umiimpis. Ang mga nandun nga, naaawa kasi habang nag-preach ako, nakaano ako, sabi ang pastor namin kahit pila, nangangaral. Pero sinabi ko sa church, darating ang panahon, makakalakad si Pastor Lito ng matuwid na walang operasyon. At alam nyo po, mga kapatid, in-upload ko sa Facebook, yung video na yan. Binan ako ng Facebook kasi akala na nagmumura ako. Hallelujah. Pero ito lang ang nakita ko. Because you declare, kayang pangyarihin ng Diyos. Amen. Sabi mo, I declare blessing. I declare prosperity. Mga kapatid, yung didideklara nyo nung nasa Bible, amen? Kasi sabi ng Bible, God will give you His word. Message to your mouth para ideklara. Wag baka naman kayo magdideklara, Lord, mananalo ako sa loto. Hindi ho. Lord, mananalo ako. Hindi ganon ang sinasabi natin. Ang sinasabi natin, God will back up His word. Hindi yung sinabi mo lang. Ang idideklara mo, salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos. Di ba? Ang ganda ng kanta na yan. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay. Di ba? May ganyan. Sinabi ng Diyos yun. Ideklara mo, di aangat ang buhay mo. Amen. Kailangan magdeklara tayo. Sinabi ng yung salita, Panginoon. Sinabi ng yung salita. Si Jesus, ganon siya. Nang tinutukso siya, 3 beses niya sinabi, it is written. Pinanghawakan niya, tinayuan niya ang salita ng Diyos. Declare the word of God. Amen. Pag may lagnat ka, ang sabi ng yung salita, Panginoon, I am healthy and strong. Ideklara mo. Hallelujah. Ako po, nagdideklara ako, sabi ko, Lord, bawal magkasakit. Ayaw ko magkasakit. Amen? O sabi mo sa katabi mo, declare. Kaya ideklara nyo ang lahat ng idideklara nyo because you have the power as prophet. Mangyayari yan. Amen? Pangatlo, tapos na po ako. You have, the king has the power to decree. Anong ibig sabihin ng decree? Pag tinuldukan mo, yun na yun. Amen? Basa tayo. Nang magkagayoy, nagpisan ang mga lalaking ito sa hari at nagsabi sa hari, talastasin mo, O hari,
na isang kautusan ng mga taga-Media at ang mga taga-Persya na walang pasya o palatuntunan man na pinagtitibay ng hari na mababago. I like that. Sa English, maganda yan. But those men perceiving the king's design said to him, Know thou, O king, that the law of the Medes and Persians is that no decree which the king hath made may be altered or changed. Amen? Pag nag-decree ka, hindi na pwedeng mabago. Ngayon, hari ka, mag-decree ka. Anong ibig ko sabihin ng decree? You have to decree. Mula ngayon, wala nang pagsubok na mabigat sa pamilya namin. Amen. Decree. Kasi mangyayari yan. Kasi ang iba ang nagiging problema sa Kristiyano, bakit hindi matigil-tigil ang problema? Mangutang ng mangutang. Kaya rin ang metong, mangutang. Nano naman kayang kintutuki? O di ba? May susunod. Ano kaya ang kasunod? Pagkatapos ng problema, magtatanong ka, ano na naman ang kasunod? Huwag ka lang magtanong. Ang sasabihin mo, as king, from now on, I decree na huli ng problema ito sa amin. Amen. Sabi mo, hello king. Ano man ang i-decree ninyo, ulitin ko, hindi na pwedeng baguhin. Decree, mga kapatid, praise God. Ulitin ko, He made you king. Now, as king, you have the power to decree. And whatever you decree, it never be changed anymore. Amen? 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 Kita mo, ang Israel, ng pinagpala ng Lord, hindi na pwede siyang sumpahin. Because, pag dinikri na, wala nang pwede. Si Daniel, actually si Daniel, mga kapatid, ay, alam naman natin na gusto siya ng hari. Pero dahil ang hari ay hindi na pwedeng baguhin ang kanyang sinabi, kailangan gawin. Pero nakita din ng hari na si Daniel ay sinamahan ng Diyos. Kasi hindi nababago. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, decree. Mag-decree tayo. Praise. Hindi lang magdeklara ng salita ng Diyos, mag-decree tayo. Yung gusto mo na mangyari sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, next. Praise God. As Scripture says, I have made you a father of many nations. Abraham believed when he stood in the presence of God, who gives life to the dead and calls into existence things that don't even exist. Amen? Kaya magdeklara kayo, hindi pa dumarating, hindi mo pa nakikita, ideklara mo na. Kaya si Pastor Noel, di ba, binabanggit niya, brand new house, paid in full. Laging dinideklara. O ngayon, mayroon siya, paid na. Praise God. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Amen? Okay, isa pa po, mga kapatid. Sabi niya, for if because of one man's trespass, lapse, offense, death, reign through that one, kay Adam, much more surely will those who receive God's overflowing grace and merited favor and the free gift of righteousness, putting them into right standing with Him, reign as kings in life through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. Ang sinasabi dito, dahil kay Adan, tayo ay naging makasalanan, dahil kay Kristo din ay naging matuwid at kaya natin maghari sa buhay na ito. Palapakan natin. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, reign as king in life. Praise God. Amen? Maghahari tayo sa buhay bilang hari. Amen. May isa pang scripture, but you are a special people, a holy nation, priests and kings, a people given up completely to God. But now, you are the people of God. So ulitin ko mga kapatid, sa millennial reign, we will reign with Jesus Christ. You can be priest, prophet, or king. Pero lahat yan ay nasa atin because Christ is in us. So again, the prophet or the priest has the power to dedicate. Anong sunod? The priest, the prophet, has the power to declare, and the king
has the power to decree. Yung tatlo na yan, i-dedicate, declare, and decree is in you. Kaya ang sarili mo, tingnan mo, that you are seated with Christ, you will reign in millennial reign with Christ. Kaya ngayon pa lang, you can reign in life as King. Amen? Mayroon pa pong last slide. Praise God. Hallelujah. Dito na ako magtatapos. Balikan natin, anak. For it, because of one. Tapos na tayo dyan. Isang slide. Sige pa. Yan. Tandaan. Yung tandaan. Last slides. Tandaan. Reign as King in life. Maghari bilang mga hari sa buhay. Praise God. Sana nakuha niyo po ang mensahe. Mindset mo, kilos mo, act as King. Hallelujah. Amen? Kasi kasama tayo maghahari sa millennial, praise God, act as King. Ang mga hari, mga kapatid, nag-i-enjoy yan sa pagpapala. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin, we will enjoy the blessings of God at whatever we want, mangyayari at magaganap sa buhay natin because we are now reigning in life. Tayo po tayo lahat. Praise God. Hallelujah. Now, brethren in Christ, this point of time, ay gusto ko pong internalize natin. Ikaw ay saserdote. Ikaw ay propeta. Ikaw ay hari. Ano ang nais mong i-dedicate sa Panginoon? Ano ang gusto mong i-declare para sa buhay mo, sa pamilya mo? At ano ang gusto mong tuldukan na? Na Lord, from now on, ayaw ko na sa ganito. Decree, kapatid. Because God has made you king, priest. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, because you made us kings and priests. And as King, Lord, we have the power to decree. And as priest, Lord, we have the power to dedicate. And thank you, Lord Jesus. And as prophet, we have the power to declare. Lord, this morning, we dedicate our lives to you. We dedicate our family to you. We dedicate our job to you. We dedicate our business to you, Jesus. Sanctify, Lord. And we believe, Lord, that once it is acceptable to you, the enemy cannot destroy it anymore. Wala nang buhay na masisira. Wala nang pamilya na masisira. Wala nang business na babagsak, mababangkrap. Because we have dedicated it to you. And Lord, we declare over our lives, over our family, ng pagpapala sa pagpapala. We declare blessing after blessing, favor upon favor, grace upon grace, goodness upon goodness, victory upon victory. Dinideklara namin, Panginoon, na pawang mabubuting bagay ang mangyayari sa aming mga buhay. No more casualties, Jesus. No more accident. No more sickness, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dahil ang buhay namin, Panginoon, ay binago mo, pinagpala mo. Kaya nagdideklara kami na ang buhay namin ay lubos na pinagpala, Panginoon. Salamat, God. Salamat, Jesus. And as King, Lord, we have the power to decree na from now on, Lord, aming dinidecree na hands off na si Satanas sa aming buhay, sa aming pamilya. Hindi na kami gagalawin ng anumang kaaway, Panginoon. Lord, we do not welcome death sa buhay namin at pamilya namin. Sarado ang aming tahanan sa kamatayan. Sarado ang aming pamilya, Panginoon, sa mga mabibigat na pagsubok, sa mabibigat na problema, Lord.
Hallelujah. Aming tinutuldukan, Panginoon, ang mga lalang ng kaaway, Jesus. Yung pabalik-balik na sakit ay aming tinutuldukan. Ang pabalik-balik na sumpa ay aming tinutuldukan. Ang pabalik-balik, Panginoon, na sakit at ano pa man, Lord, ay aming tinutuldukan, Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord. At naniniwala kami, Panginoon, na ang aming buhay will never be the same again. Hallelujah, because we are now reigning in life as King Jesus. Hallelujah, mabubuhay kami sa kasaganaan. Mabubuhay kami, Panginoon, sa kasapatan, Lord, ng biyaya at pagpapala mo, Panginoon. Salamat, God. Salamat, Jesus. Magtaasan man ang lahat, we will not be affected, Lord, because your blessing surpasses the situation of this world, Panginoon. Hallelujah. Salamat, God. Salamat, Jesus, because your blessing and grace is beyond the situation we are in, Lord. Hallelujah. Higit ang pagpapala mo. Kung may gabarko kaming problema na pinagdadaanan, may mga gabarko kami mga suliranin, Lord, your blessing ay kasing lawak ng dagat, Panginoon. Salamat, God. Salamat, Jesus. Because you are a good God sa buhay namin. Salamat, Jesus. And this morning, lahat ng narito, Panginoon, pinagpala mo kami. Ano man ang kanilang mga kahilingan, ano man ang kanilang mga desires, ano man ang kanilang mga prayer, Lord, lalabas kami na tinugon mo na, kinatagpo mo na, Panginoon. Salamat for the anointing, Jesus. Thank you for the power and authority. Thank you, Jesus, for choosing us. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. We love you, Jesus. Ang sarap mo mahalin, Panginoon. Ang sarap mo paglingkuran, Jesus. Ang sarap mo sambahin, sarap mo purihin. Kasi, Lord, ang kabutihan na ginawa mo sa amin, hindi namin kayang sapatan ng ano paman. We don't have enough words to say thank you, Lord. Makikita mo lamang, Panginoon, na amin lamang magagawa ang kaya namin, pero Lord, hindi namin mabigkas sa aming mga labi how good you are sa buhay namin. Lord, we're looking forward that our entire family will serve you, will worship you together with us. Dahil ikaw ang Diyos na nakinig ng aming mga panalangin this morning. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you.